What's up sa inyo mga kano? For today's video, ito. So nagsakay tayo kagabi ng Palayan. So ito yung panlaban natin sa club ng Carpa. Dapat tatlo yan sila, nawala na yung isa mga kalapatids. Ayan, yung young bird pa nawala. So natira natin dito si Grisel. Shoutout kay Tol JM. Tsaka yun yung isang blue bar natin mga kalapatids na cold bird din. Ayan, dalawa na lang yung panlaban natin doon. Next week, derby na. Putik na yan. At ngayon nga is day 4. Kaso di natin kasama si Sir Pepong kasi nga nag-fishing. So ngayon yung day 4 natin. Papakita natin, pasisilip natin sa inyo kung ano nangyari dito sa loft natin, dito sa extension ng ating breeders style colony. Ayan, may plywood dito. Kakabit pa natin yan siguro bukas na kasi hapon na mga kalabs. Tapos may hinihintay pa tayong bisita, sila Idol Mulawin. Ayan. So, papakita ko muna sa inyo yung labas. At ito naman yung loob. Ayan. Ay, kabit na natin mga kalapatids yung ating flooring na 1x1 ang butas. Na plastic matting po ginamit natin dyan. Ayan. Tapos nakapag double walling na tayo ng plywood. Ayan. So, medyo marami na nagdagdag dito mga kalapatids. Unlike nung day 3 natin. Diba? So, ito ako lang nag-install nito kasi madali lang naman ilagay ito. Itong mga, ito. Yung tawag dito, plastic matting. Kagandahan sa plastic matting na to, makapal. Ayan, no? So, solid na solid siya. Ayan, pag tingnan natin, ayan, kapal niyo. So, hindi siya malundo. Kahit konting brace lang ilagay mo, is matibay talaga siya. Ayan. Saka ang kapal ng mga bawat ano niya, ganito. Ayan, no? So, ang sukat din niya mga kalapatids is, kung gagamit kayo ng ganito, 2 feet by 4 feet. So, sa magtatanong, sa presyo naman, ang presyo nito is 380. Pero kapag kumuha kayo ng mga more than 3 ata or more than 2, ang magiging price na lang niya is 350 pesos each. Ayan. So, laki ng discount, di ba? Ganito po siya kalaki, oh. Ayan, oh, hanggang kilikili ko. 5'4 lang po ako, ayan, hanggang kilikili ko. 2x4 yung sukat niya. So, bakit may sobra tayo dito? Bali 5 yan. Nandito pa yung dalawa sa flooring. So lalagay natin yan sa dun sa may aviary natin. Kasi nga yung steel matting doon, puro tanggal na yung welding. Papalitan natin siya ng ganito din. Parang kalalabasan, ganyan din siya mga kalapatids. So, napakaganda, di ba? Napaka-solid nung nung plastic matting na to. Kaya ako na-try ko to dati sa loob. Pansin nyo mga kalapatids, sa loob ng flower slope natin, may nilagay ako dyan sa may pinang hallway. So doon ko siya nagandahan. Kaya nung nag-decide ako kung anong gagamitin na flooring at wala naman nabibilan dito ng 1x1 ang butas na steel matting. So ganito na lang ginamit natin mga kalabas. Medyo pricey lang siya unlike sa steel matting, pero nakales ka naman sa pintura, di ba? So yung bakal, yung steel matting, kailangan pa pinturahan yun. Pero ito, hindi mo na kailangan pinturahan kasi may kulay na siya. So makakapagpili ka pa, pwedeng yellow, pwedeng blue, pwedeng red, pwedeng brown, pwedeng black. O ano pa bang ibang color na available? Basta, tingin lang kayo sa Facebook mga kalabas, marami dyan nagbebenta ng ganon. Search nyo lang, plastic matting or goat matting ang tawag dito mga kalabas. Pang goat siya, pang kambing. O kaya ganon siya katibay kasi nga, medyo mabibigat yung mga sumasakay sa matting na to. Pero kung sa kalapati lang, saka ikaw natatapak, solid. Try natin mga talunan, ayan o. Napakatibay ho niyan. Ayan. Ang sukat po ng loob natin ay 8 feet by 8 feet. Kaya lang dito may sobra pa na sobra ng 2 and siguro mga kulang-kulang 11 feet yung haba. Tapos yung paganto niya ilapat is 8 feet naman mga kalapatids yan. Nalagay natin yung steel matting, plastic matting dito is 8. Pero may sobra yan ng konti. Halos konti na lang yung nabawas dun sa may pinakandulo na yan. Saka dito sa side dito. Ayan. Ang ganda ko ng kinalabasan, ang linis. Saka siya, neat. Yun nga, malinis, saka neat. Medyo maganda siya tingnan, lalo kapag wala kang ibang ganong ilalagay. Napakalinis po niya tingnan na yan po. Ayan. Malawak na po ito para sa mga sa colony na asot na 16 na butas na nandito mga kalapatids. Hindi ko pa alam kung palalagyan ko pa rito sa tapat. Itingnan ko pa kung ano magiging itsura kapag magkatapatan sila, may 16 na butas na ganito. Ayan, titingnan natin mga kalas kung saan mas maganda. Comment din kayo if itong buong plywood na to, lalagyan din natin yan ng
colony style na breeder cage. Yung mga yung ginagawa ng mga gumagawa. Katulad nila Idol Guevara, nila Sir PJ. Ayan, shoutout kay Sir PJ. Siya gumawa ng poop tray natin. Sa may sample. Ito. Ito yung poop tray natin. Ayan. Ayan yun, yung nakalagay ngayon dito. Ayan, konting kembot na lang. Matatapos na itong ating bagong loft. Ayan, ang ganda ng kakalabasan na ito, mga kalapatids. Gagawin nating wood look. Di ba? Nag-iisipan ko lang kung ano pwede yung pinaka magandang gawing pintuan dito. Kung paano siyang gagawa ng paraan na pwedeng may slide yung isa or slide yung dalawa or may aangat na ganon. Nagsisearch pa ako, nagtitingin sa mga social media kung anong pinakamaganda or kung may advice kayo ng pwedeng pinto na ang gamit is tubular yung kanyang frame. Ayan. So may nakita na ako, mga kalapatids, ilalagay ko rito sa gilid. Ayan. So ano siya, gumamit siya ng plain bar na parang 6mm ata, kung di ako nagkakamali. Tapos kinorte na lang na ganon, tapos parang binutasan dito para yun na lang yung iikot-ikot na ganon. Baka meron din kayong sample dyan or nakapag-try na kayo gumawa. So please leave a message, mga kalapatids, para alam ko din gagawin natin. Ayan, no? Lalagyan pa ho natin to ng kisame. Ayan. So hinihintay lang natin si Sir Pepong, yung availability ng oras ni Sir Pepong para malagyan na natin to ng kisame. Kasi fan ako ng kisame para sa ganun makales sa init. Lalo dito, nandito tayo sa taas. So sa second floor, medyo mas mainit to unlike sa baba. Ayan. Tapos, eto na rin, dumating na rin yung ating mga gaya ng mga grits. Ayan, eto siya. So, pinagawa rin natin to kay Sir PJ. Yan, sa Nueva Ecija. Malapit kasi sa atin. Unlike doon kala Idol Guevara, medyo mas malayo ng konti. Kaya kailangan natin mas malapit. Ayan, lalagyan na natin siya ng bisagra. Ayun. Tapos, pwede na siyang gamitin. Dito, lalagyan natin ng bisagra na ganyan. Para may sasarado natin siya. Tapos, may bubukas din. Ayan. Ang ginawa ko is 4 na butas. So, isa para sa gritstone, isa para sa redstone, isa para sa pink mineral, at isa is para sa rock salt. Kung di man rock salt, pag-haluin ko na siguro yung uling saka rock salt. Ayan, para 4 yung option natin. Pwede rin tayong mag-add dito ng Taiwan soil. Ayan. So, murang-mura lang. Message nyo si Sir PJ. Mag-request kayo, paggawa kayo ng ganito. Ayan. Lagayan nyo ng ano. Kung gusto nyo wood look yung style ng loft nyo, para pare-parehas yung kulay sa loob, mas maganda. Tapos, maganda pa to barnisan, mga kalapatids. So, itong isa, dito yan sa breeder cage natin. Tapos, itong dalawa, para dun sa flyer slope natin. Tapos, ito yung pinagawa kong pakainan kasi Sir PJ din ito. Ayan. So, ang sukat naman ito is 3 feet. Pero, same lang sila ng itsura sa kalapad. Ayan. Para pag nagpakain tayo sa mga breeder natin, isang pakainan na lang din. Ganyan po itsura niya sa loob. Napakaganda po ng pagkakadali. Solid yung magkakagawa. Ayan. At syempre, yung pangarap nating luber, natupad na rin, mga kalapatids. Maraming salamat, Sir Pepong. Kahit na marami kang marami akong hindi nagustuhan dito sa ginawa mo, napaka-solid pa rin. Bakit na sabi kong marami akong hindi nagustuhan? Kasi ginagawa niya pong perfect yung gawa. Na sana medyo lang, medyo perfect lang para sa ganon. Meron pang masilip yung basher natin para meron pang pagkwentuhan. Joke lang, mga kalapatids. Ayan. So, ang ganda po ng luber natin, no? Ayan po yun, no? Hindi mo makikita yan kapag ganito. Pag nakatayo yung kalapati, ala siya makikita sa labas. Pero kapag tumayo ka dito, ayan, makikita mo sa labas. Ayan. Babataso yan, mga kalapatids. Nilagyan natin ng luber para maganda. Kaya, mga kalapatids, kapag natapos na natin to siguro by tomorrow or sa susunod na araw, sasalangan na rin natin agad to ng ibon para magamit na natin, mahabol sa mga breeding. Katulad ng mga one loaf race ng pangkarera ko din. So kaya kailangan natin talaga maghabol sa breeding kasi nga medyo nakailang araw na rin tayo dito sa love construction. So medyo matagal pa ang pag-breed. So maabot ng 1 buwan kada isang lot. So kailangan natin yung mga kalapatids. Tapos yung ating mga young bird naman is ready to harvest na po, mga kalapatids. Kaya sa mga nag-avail sa akin, panlaban, gagawing breeder, pang-entry sa OLR, bukas po, mga kalapatids, mag-harvest na po tayo. Hindi ko na po kayo maisa-isang replyan. Medyo busy, saka may bisita pa tayong parating, mga kalapatids, ano? And
Bukas na bukas po mga kalapatids, maglilipat na tayo pansamantala dun sa flyer slope. Kasi hindi pa natin magagamit itong nasa taas. So medyo marami to, almost 30 pieces. So wala tayong paglalagyan na choice dun sa may young bird section ng loft natin sa flyer slope mga kalapatids. Mamayang gabi siguro pag may time pa ako, magre-recording na ako, i-harvest ko na sila para hindi gano'ng may stress. Gabi natin sila kunin sa magulang. Tapos, para madilim din natin silang ilalagay sa taas. Tapos, bukas na lang tayo mag-update or sa next video na lang tayo mag-update kapag nandun na sila sa taas mga kalapatids. So, abangan nyo next video natin mga kalapatids. Maraming salamat. Ingat.